just to recap what happened before all this, and I know this is very important. Sabi nung isa, ng extort, ng bribe, yung isa, partido ng corrupt ng public officials. Hindi natin alam, Mr. Chairman, kung sino nagsasabi ng totoo sa kanila, parehong magkabila. But just to wind up, I just have, I think, three points that I'd like to raise. Mr. Sumbero, were you, would you confirm na you were under protective custody ng NBI? Mr. Chair, bago po sagutin, I apologize for saying you're not correct. Maybe ang dapat kong sabihin my own opinion. I'm sorry for that, Mr. Chair. Apology accepted. Hindi naman ho tayo... Apologizing to the Chair. Thank you. Opo. And on behalf of Senator so hindi ba sa akin? Villanueva, we accept the apology. I will not accept. I'm just including candor here para and humor. And also with your respect, BIR Commissioner Aranas, thank you for coming. I know you're going to have to wait a long time. Siguro another hearing ito, but you may go because you have other appointments right now. Mayroon namang iiwanan dyan, di ba? Just si Mr. Yung kasama niya, no? So please go ahead. And thank you for coming. Thank you for your service. Thank you. Go ahead, please. Thank you, Mr. Chairman. At sana yung apology din sa i-extend natin, hindi lang sa akin, Mr. Chairman, kundi sa taong bayan na tingin ko ay nagngingit-ngit na sa mga oras na ito. Kaya ako tinanong yung sa protective custody, Mr. Sombero. Kayo ho ba ang... Kasi nasa protective custody kayo ng NBI for quite some time, am I correct? Kayo ho ba yung lumapit and ask for this? Hindi po. Ang NBI ho ang nagsabi? Ganito po ang nangyari. Dahil po nag-expose ako nitong alleged corruption na ito, ako po ang dahilan kaya nagkaroon ng exposure. Sinabi ko po kay Montulfo, sa pamamagitan niya ay nawitnessan ko ang isang crime. Yun po yung reason bakit ako pumunta ng Crown para i-document ang lahat ng ito. Yun po ang reason kung bakit ako kumonta kay General Kalima Sunday afternoon on November 27 because there is corruption happening. Dahil po yung lugar na i-pay off, wala pang matibay na ebidensya, dinocument ko pong lahat at pagkatapos po nung in-expose ko siya noong December 8, I went to Montulfo. I was out of the country December 1 to December 3 but I came back to expose this. Nasa labas na po ako ng bansa at in-expose po ni Montulfo ng December 10 and Montulfo called NBI because I asked for a protection custody. Okay po, Mr. Sombero. Kasi yung bagay po na yan, napag-usapan na po namin dito yan, no? And klaro naman po yan. Kaya ko lang po binanggit yung sa protective custody. Nung umalis po kayo, nagpaalam po ba kayo sa NBI o sa DOJ? Kailan nyo nalaman na wala na kayo sa protective custody? Hindi po. I volunteered for the withdrawal of my protective custody. Kayo ang nag-volunteer? Opo, January 12 po. And I went because I was having an episode. I had 3 more heart attacks. Iba pa po yan doon sa sulat nyo kay Secretary Aguirre na aalis po kayo ng bansa? Iba po po yan. Okay. Thank you, Mr. Chair. Para lang po mapabilis. Iba po po. Noong pong press con nyo noong Feb 13, nag-iwan, sabi niyo po, nag-iwan kayo ng sulat kay Secretary Aguirre at ito ho yung pinakita ninyo doon sa immigration officer. Pero doon sa press conference po ninyo, Mr. Chair, sabi po ninyo na umalis kayo dahil gusto nyong mag-conduct ng experiment, quote-unquote, para ipakita na mayroong kulang o mali sa batas natin. Nagpakita lang kayo ng sulat, binigay nyo doon sa officer ng immigration, yung sulat nyo kay Secretary Aguirre, at sabi nyo nga, nakaalis na ho kayo. Can you clarify on this? January 16, discharge ako sa St. Luke's ng January 15 or 16 because I'm about to be operated of gastric bypass. But I need a second opinion in Singapore, referred by Dr. Dineros. So I based on the ILBO, the Immigration Lookout Bulletin, nakalagay po doon na pag hindi ka sumulat at hindi ka nagpaalam, ikaw ay poposasan, ikaw ay makukontempt, ikaw ay may inquest. So sa aking palagay, kailangan ko pong sumulat kay Secretary Justice para ipaalam itong intention ko. Lumapit po ako sa aking abogado, sumulat po kami ng December 16, pina-receive po namin sa DOJ, pina-receive po namin sa Bureau of Immigration na sinasabi na ako po ay pupunta sa Singapore para mag-second opinion. At ganoon na rin po para mag-conduct ako ng mga lecture and informal briefings tungkol sa Asian gaming. Kasi po nagkaroon na ng exodus, umaalis sa Pilipinas, we are on the verge of collapse. Okay na po. Sir, okay na po. So, sumulat ho kayo, pero again,
gusto kong i-clarify nyo lang sa amin, yung binanggit nyo sa press ko nyo, nag-e-experiment kayo kung tama o mali, o may ginagawang tama o mali ang ating Bureau of Immigration? Nag-e-experiment kayo? I mean, who gave you the authority na i-test at mag-experiment kayo sa ating immigration laws and how they are implementing our laws? Is that correct? I just want you to clarify on that issue. Mr. Chair, thank you po sa question ninyo. Maganda po yun. Totoo po, may nasabi ako na, but that was afterthought. Afterthought po yun. Kasi po nung nandoon ako, nung ako'y pumila, ini-expect ko na ako hindi palalabasin. Titingnan ko kung anong pwede mangyari. Pinakita ko, isang oras po ako nakatayo doon sa counter. Pinakita ko po yung letter na pinareceive namin. Wala po akong masyadong idea ko noong pwedeng gawin. Na-realize ko, nung ako'y nakalabas at ako'y nakabalik, parang isang experiment ito para makapag-legislate pa ng batas. Kasi po, nakakaawa yung mga immigration officer, hindi maluwanag yung ilbo palagi. Tatakbo ba kayong senador? Hindi po. Isa po akong citizen, ako po bumoto sa inyo, ito po yung katungkulan ko, na magbigay ng Senator idea. Gordon Huba, binoto ninyo? Aba, ever since, hindi po talagang idol ko po yan nung araw pa. Talagang... Salamat to, Mr. Chair, para lang mabilis na lang ho tayo. Kung hindi ho na-offend yung ating Bureau of Immigration, ako bilang kinatawan ng taong bayan dito sa Senado, nakaka-offend po na may nag-experiment po na gano'n. But just because I don't have much time, I will just have one point that I'd like to raise. Mr. Sumbero, nabanggit din yun yung press conference nyo na nakipag-coordinate kayo sa Bureau of Immigration dahil dito sa di umano mga illegal workers, itong 1,300, I'm not sure kung kasama ho dito yung 1,316 workers. Hindi ko alam kung kayo ba ang nag-lead sa Bureau of Immigration para magkaroon ng raid. May mga sources ho ba kayo na other than this, itong next games, dahil sabi niyo nga, kayong expert dyan, other than next games, meron pa ho bang mga ilang operators dyan na nag-e-employ ng mga illegal workers? Tatanungin ko din po itong mga associates ni Mr. Jack Lam na resource persons natin, do you employ illegal workers? I mean, alam niyo po ba na, o dun sa grupo po ni Mr. Jack Lam, are you aware of this 1,316 illegal workers ng next games? Hindi niyo ho ba chinecheck? I mean, for an operator to have 1,316 na illegal, parang napaka-laking responsibilidad naman na hindi mo alam ito. During our hearing sa Committee on Labor, December 7, na kung saan kinonsil din sa amin ni former Commissioner Argusino na nangyari na nga ho itong 50 million at tuwing nag-hearing tayo, merong nadadagdagan, una 20, 30, 10, 50 million, ngayon, araw na ito, 60 million na. Gusto kong malaman kung paano ho ito nangyayari. And siguro, kung gusto talagang tumulong ni Mr. Sumbero, ano pa ho ba ang alam ninyo na po pwede nyong isiwalat sa amin na kung saan ang Fontana, for instance, nag-i-enjoy ng mga privileges, mga tax breaks, tax holidays, etc. Pero ang mga operators po doon, out of the 3,000 plus workers, 11 lamang ang Pilipino. Ibig sabihin, nananakawan pa ng trabaho yung ating mga kababayan. Kanina binanggit ni Secretary Aguirre na yung lisensya galing SESA pero nag-ooperate doon sa Fontana. Sabi nga ni Mr. Sombero kanina at ikinagulat natin lahat, maraming mga practices na nangyayari na parang hindi natin malunok pero pinipilit na lang natin lunokit na ganun to pala yung nangyayari. So, Mr. Sombero, again, my question is, other than next games, meron pa ba na ibang mga operators dyan? At again, ano pa ba yung mga practices na maibabahagi nyo sa amin na nangyayari na hindi naman po legal? Kasi babanggitin ko po sa inyo, katulad nung... Excuse me, is there a question coming soon around the corner? Yes, that is the question, Mr. Chairman. Kunyari yung AEPs, yung Alien Employment Permits, dole lang po ang
nagbibigay ho niyan? Ginagamit ho ba ito ng mga operators? O yung mga operators ba ginagamit na lamang yung lisensya, for example, na ibinigay, working permit ng CESA, and that's why they can also operate doon sa Fontana? The way I look at it, first question sa inyo sa mga Chinese operators, do you employ illegal workers illegally? Speaking Do you for confiscate their Mr. passports? Mr. Chairman, Mr. Senator, Are you, magandang hapon po. are you talking as you in your own are you advising your client? I'm asking Alex. I'm asking Atong. Is that illegal? Do you have illegal workers? Your Honor, lahat po ng hinuli doon sa next game, 1,316. Sa next game, 43. Ang kinaso nila, illegal gambling, 1602. Hindi po po, ang 1602, magkakaroon lang ng 1602 pag may pera. Yan ang problema natin ngayon. Parang sinabi ni Wally, na ang wala pa ako kasi batas talaga. Sandali, depensa nyo yan eh. Ang sinasabi nyo, weteng, nakuha nyo yung pera, nahuli nyo yung kubrador, Yes. illegal gambling. O di natin pinag-uusapan yan. Yan ang lusot nyo eh. Walang pera dito. Ito ay